Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga tagong armas at inabandonang kampo ng NPA na recover sa Northern Luzon. Higit 7 million pesos na halaga ng iligal na droga na samsam sa Makati. Tulong na teknolohiya at kabuhayan sa dating MILF camps inihatid ng DOST at OPAPRO. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Na-recover ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga nakatagong armas at supply ng Communist Terrorist Group o CTG sa magkahiwalay na operasyon sa Cagayan at Kalinga. Sa Cagayan, naglunsad ng operasyon ang mga otoridad noong Disyembre 13 sa isang masukal na lugar sa bayan ng Amulung kung saan nasamsam ang mga pampasabog, bala, isang caliber .38 na baril at mga dokumentong may kaugnayan sa subbersibong gawain. Samantala noong Disyembre 11, nadiskubre naman sa Pinukpok, Kalinga ang isang inabandonang kampo ng NPA na naglalaman ng mga supply, communication equipment, digital storage devices at iba't ibang uri ng pampasabog at bala. Ayon sa PNP, ang mga operasyong ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan upang tiyakin ng kaligtasan ng mamamayan at pahupain ang banta ng mga armadong grupo sa Northern Luzon. Aabot sa 7.13 million pesos na halaga ng hinihinalang ilegal na droga ang nasamsam sa dalawang inabandonang ecobag sa Apartment Ridge Street, Barangay Urdaneta, Makati City nitong Linggo, Disyembre 14. Ayon sa Makati City Police, nakumpiska ang 3,665 na piraso ng hinihinalang ecstasy tablets, humigit kumulang 437 na gramo ng marijuana kush, 18 piraso ng marijuana oil vape cartridges, at nasa 42 na gramo ng hinihinalang cocaine. Wala pang natutukoy na suspect sa insidente. Isusumite ang mga nakuhang droga sa SPD Forensic Unit para sa laboratory examination at karagdagang investigasyon upang matukoy ang komposisyon, pinagmulan at posibleng kaugnayan nito sa illegal na drug trafficking. Naglatag ng konkretong hakbang ang Department of Science and Technology Region 12 o DOST SOC Sergeant upang baguhin ang dating mga lugar ng armadong tunggalian tungo sa produktibong pamayana. Sa ilalim ng OPAPRO Normalization Program, nag-deploy ang DOST ng mga teknolohiyang pangkabuhayan at pang-edukasyon sa Camp Bushra sa Butig, Lanao del Sur at sa Camp Bilal sa Tangkal, Lanao del Norte, 2 sa 6 na kinikilalang MILF camps. Kabilang sa mga ipinatupad ang solar-powered water systems, bakery at food processing equipment, Abaca fiber tools, smart halal hito production, halal deer production support, at teknolohiya para sa native chicken. Layunin ng mga ito na magbukas ng bagong kabuhayan para sa dating combatants at residente. Naghatid din ang DOST ng Starbucks Learning Kits upang palawakin ang akses sa kaalaman ng kabataan. Ayon sa ahensya, ang inisyatiba ay patunay na ang kapayapaan ay hindi lamang kasunduan, kundi konkretong serbisyong ramdam sa komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.